So meron tayong ginagawa rito mga katropa na Honda Beat. Kahapon nagpagawa si boss dito ng Honda Beat. Boss, taga saan kayo boss? Sa Manila? Paranaque. Paranaque oh. Nagpagawa si boss ng Honda Beat dito kahapon, palyado. Nag-throttle body cleaning kami. Tapos yung kanyang TPS, nag-multitester tayo. Na-detect natin na nag-drop voltage yung kanyang TPS at mataas yung kanyang amperahe. Ngayon, bumalik si boss sa atin para magpakabit ng mini driving light at yung kanyang busina pinaayos niya. Tapos dito naman, pinulwave natin yung motor ni boss, yung Mio, kasi nalulobat siya. At pagkatapos nating pinulwave, nagpakabit na rin sila ng mini driving light. Tapos magpapakabit sila ng ilaw. Yung parang ilaw na parang mini driving light din. Tapos dito naman, hindi umaandar si boss. Ay, hindi umaandar yung motor ni boss. Kapag sinusi mo, aandar pala yung motor niya. Pero kapag gumamit ka ng signal light, gumamit ka ng headlight, mamamatay yung kanyang motor. Yung mga ganong issue, kapag umaandar, tapos gumamit ka ng signal light, busina, headlight, namamatay yung makina, ibig sabihin nun na kinakapos siya sa voltahe at hindi na kondisyon yung kanyang charger. Kaya ang gagawin namin dito, i-upgrade namin yung kanya charger doon sa full wave. Mas mainam na gawin yun para hindi na pabalik-balik yung problema. Tapos yun naman, Rusi, walang kuryente daw, hindi umaandar. Dinala na sa atin, mamaya na natin gawin yan. At ito yung gagawin natin mga katropa. Mas naunang dumating to, yung motor ni boss. So smash siya mga katropa. Ang problema ng motor ni boss, hindi umaandar. Kapag isususi natin yung motor niya at ipo-push button, ayaw mandar. Ayan. Boss, ano nangyari dito sa motor mo? Ano to? Ginagamit mo, bigla na lang siyang ano? Ano to? Biglang tumirik. Biglang tumirik, tapos di mo na mapandar. Kaya inuwi ko na lang. Tinatak mo na dito, no? Sinakay ko sa garong. Ay, sinakay din sa garong. Hindi ko napansin. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. I-check natin yung kuryente. So para ma-check natin yung kanyang kuryente, tanggalin natin tong spark plug cap niya, yung kuwako, aalisin natin. Pagkatapos nating maalis yung spark plug cap, yung tension wire ng ating ignition coil, itututok natin sa body ground. So habang tinututok natin sa body ground, sususin natin, ipo-push button o kaya papatadyakan natin sa kasama natin o sa customer para makita natin yung kondisyon ng ating kuryente. Boss, i-push button mo nga boss. Sige, push button. Yan. Ups. So kung mapapansin nyo mga katropa, yung layo ng tension wire natin sa body ground halos 10 mm pero naabot pa rin ng ating kuryente. So ibig sabihin yan, good yung ating kuryente at walang problema doon sa ating CDI at wala rin problema yung ating ignition coil. Possible na problema niya yung kanyang karburador. Maaring marumi yung karburador niya, kaya dapat linisan o kaya yung diaphragm. Isa rin yun, kapag may butas yung diaphragm niya, minsan hirap mag-start or mag-start man hindi magtutuloy. Pangalawa, ang i-check natin, spark plug. Lalo na ito mga katropa, yung motor ni boss, yung kanyang spark plug, lumang-luma na. Yan, medyo kinakalawang na siya. So ito muna yung papalitan natin. So ito na yung bagong spark plug na nilagay natin at ito naman yung lumang spark plug ni boss mga katropa. Medyo nangingitim na at babad na sa langis o sa gas, hindi na maganda yung kanyang sunog. Subukan natin mga katropa yung bagong spark plug. Try natin. Susi, tapos paandarin natin. Iyon o, it's alive. Alright boss, basic lang pala yung problema niya. Hindi naman masyadong malala. Isa pa. Iyan o. It's alive. So yun lang yung problema ni boss mga katropa, spark plug lang. Ito, kaya hindi umaandar yung motor niya. So ang susunod natin mga katropa, ito naman yung scooter. Ano to, Rusi? Or ano? Rusi din. Venus. Anong problema nito boss? Anong nangyari? Ano siya? Na-stop siya. Na-stop? Umano pa to, may kuryente. Nung pagdating ko sa bayan, nawalan ng kuryente. Tumirik? Oo. Tapos, nung lumamig na, meron na naman. Mayroon na naman kuryente. Pag malamig, kuryente, pag uminit, namamatay na. Matay na. Tumitirik na. Pero ngayon, hindi na umaandar. Hindi na, na-stop na siya. Dinistock nyo na lang dahil ganun yung sintomas niya, yung sakit niya. Dinistock nyo na. Na-stop na. Ilang buwan na? Dalawang buwan. 2 buwan na. Okay, so ibaba muna natin to, tapos titignan natin kung ano yung problema ng motor ni boss.
So ito na mga katropa yung Rusi ni boss. At sa kanyang Rusi, kung mapapansin nyo, mayroon siyang 4-pin CDI na nakalagay. Ibig sabihin, battery operated na yung kinumbol dito kay boss at hindi na siya primary type kasi yung ganitong Rusi, minsan primary type siya. Pero ito, kinumbol na nila sa battery operated. So bago natin i-troubleshoot mga katropa, titignan muna natin kung mayroon siyang kuryente. Dahil sabi ni boss, nawawala-wala yung kanyang kuryente. Kaya isusi natin. Tapos subukan natin na i-check kung may kuryente. Yung ignition coil niya, itapat natin sa ground. Tapos patadyakan natin. Dex, tadyakan mo muna nga yung tignan natin kung may kuryente. Tadyak. Up. Sige. 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 Sige pa. Okay. So walang kuryente yung motor ni boss mga katropa, kaya ayaw umandar. Ang susunod na gagawin natin, i-check muna natin yung battery, kung kondisyon yung battery niya. So gamit yung ating test light, ito yung ating test light clip, ilagay natin sa ground yung ating test light, ground ng battery o kaya sa body ground, walang problema dyan, basta sa ground. Tapos i-test light natin yung battery niya kung gumagana. Okay, good naman. Gumagana naman yung kanyang battery. Malakas naman yung supply ng kanyang battery. Ngayon dito sa kanyang CDI socket, i-test light natin yung mga wire dito kung kumpleto. Tanggalin natin yung CDI niya. So gamit yung test light natin, dapat yung test light natin nakalagay sa ground ng ating battery or ground ng ating motor dahil positive supply yung tinetest light natin. Dapat kapag tinest light natin tong baba, bandang kanan ng ating CDI socket, dapat umilaw yung ating test light. Test light natin mga katropa. So umilaw yung test light natin mga katropa, ang ibig sabihin yan napapasukan ng positive supply itong socket ng ating CDI. Ang susunod natin dito sa ating socket ng CDI, dito naman sa baba bandang kaliwa, itong side na ito. Ito yung ground supply ng ating CDI at yung taas bandang kanan, ito naman yung supply ng ating ignition coil. Sabay nating i-test light yung ground at yung ignition coil. Iisang lang yung proseso niya ng pag-test light. So para ma-test light natin kung may supply yan, yung test light clip natin na nakalagay sa ground, ililipat natin sa positive supply kasi ground supply yung hinahanap natin. Tapos i-test light natin yung ground ng ating battery, subukan natin. Okay, umilaw yung ating test light. Ngayon, i-test light natin itong baba, bandang kaliwa ng ating socket o yung ground supply ng ating CDI. Dapat umilaw yung ating test light. Subukan natin. Ayan na, nakalagay na natin yung test light. At kung mapapansin nyo, umilaw yung ating test light. Ibig sabihin, good yung supply ng ating ground dito sa ating CDI. Ang susunod natin, dito naman tayo sa taas, bandang kanan ng ating socket. Ito yung wire ng ating ignition coil. Ganun pa rin kung paano natin tinest light yung ating ground. Ganun din natin ititest light yung wire ng ating ignition coil. Dapat nakalagay sa positive supply yung ating test light clip. Ngayon, subukan natin itest light yung wire ng ating ignition coil kung ilaw yung ating test light. So, okay mga katropa, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin yan, wala rin problema sa supply ng ating ignition coil. Good yung kanyang wiring at walang nawawala. So good na yung ating supply ng positive, good yung supply ng ating ground, at good yung supply ng ating ignition coil. Kung sakaling hindi umilaw, halimbawa tineslate mo itong ating positive supply ng CDI, hindi umilaw, pwede kang humanap ng accessory wire sa harapan, pwede kang kumuha ng accessory wire dito sa susian, tapos ipapagapang mo hanggang dito sa positive supply ng ating CDI. Ganon din dito sa ground natin, kung sakaling hindi umilaw yung ground, pwede na kayo mag-tap ng body ground sa ating motor o kaya mag-tap kayo ng ground dito sa ating battery papunta rito sa ground ng ating CDI. Ganon din dito sa ating ignition coil, kung sakaling hindi umilaw yung ating test light, pwede kayong mag-tap ng wire dito at papunta dito sa ating ignition coil. Dito mo siya ilalagay dun sa kulay itim, dun sa mismong ignition coil. So ang panghuling i-tester natin dito, yung ating pulser. So yung pwesto ng ating pulser, dito siya nakalagay sa taas bandang kaliwa. Ito yung pwesto ng ating pulser. Kung tutuntunin mo yung wire niya, dito siya nakalagay sa blue na mayroong lining na white. So para matester natin to kung gumagana siya, hindi natin ito gagamitan ng test light. Ang gagamitin natin dito ay multitester. So ito yung multitester natin mga katropa. Ito yung paraan natin para matester natin o malaman natin kung sira yung linya ng ating pulser. So ang gagawin natin, yung positive probe ng ating multitester, ilalagay natin sa wire ng ating pulser dito sa taas bandang kaliwa. Itutusok natin dito. Tapos yung negative probe ng ating multitester,
multi-tester, ilalagay natin sa ground ng ating motor. Itutusok natin dyan. Pag tinusok natin yung negative probe ng ating multi-tester sa body ground, dapat magkakaroon tayo ng reading na 125 to 240 ohms dapat ang lalabas dyan o kilo ohms. Pero kapag mas mababa ka na sa 100 pababa na, ang ibig sabihin dead na yung ating pulser, magpapalit na tayo ng bago. So subukan natin ilagay sa body ground yung probe ng ating multi-tester. Tingnan natin kung anong reading niya. So kung mapapansin nyo mga katropa, sobrang baba niya na sa 125 kilo ohms. Ang mayroon lang sa kanya ay 11 lang. So ibig sabihin, grounded na yung ating pulser at magpapalit na tayo ng bago. So ito yung pulser niya mga katropa. Ang gagawin natin dyan, papalitan natin siya ng bago na pulser. Ito yung ilalagay natin. Ihinang natin dito yung wire ng pulser. So ito yung dating pulser niya mga katropa, inalis natin. Tapos ito yung bagong pulser na nilagay natin. So subukan natin mga katropa, i-reading uli. Kung kanina 11 mega ohms, masyadong mataas na yung mega ohms, dapat kilo ohms or ohms lang ang marireading natin. Nakalagay pa rin yung positive probe natin dito sa wire ng ating pulser. At yung negative probe natin ng ating multi-tester, ilagay natin sa body ground. Tignan natin kung ano yung reading niya. So kung mapapansin nyo mga katropa, 160 ohms. Tama-tama yung reading niya sa 140 ohms. Dapat ang reading niya ay 140 hanggang 240 ohms. Depende sa pulser na ginagamit natin. Meron kasing iba't ibang reading yung ating pulser, kaya magbabase na lang tayo sa 140 hanggang 240 ohms. Pero kapag mega ohms, masyadong malaki na yun. Ibig sabihin, grounded na yung ating pulser, kaya hindi naglalabas ng kuryente. Ngayon, subukan natin siyang ilagay uli yung ating CDI. Tapos, patadyakan natin kung may kuryente nang lalabas. Dex, pasuyo, patadyak. Sige. Oh, piya. Sige. Iyon, oh. It's alive! Ayun, oh. Ang lakas, oh. Ngayon, subukan natin siyang paandarin mga katropa. Ilalagay na natin yung kanyang spark plug cap, tapos paandarin natin. So, okay na mga katropa. Nilagay na natin yung spark plug cap niya. Subukan natin paandarin. Nakasusi na. Dex, paandarin mo. Medyo mahirap talaga tadyakan yung mga ganitong motor mga katropa kasi baliktad yung tadyakan niya. Yun, oh. It's alive! So yun lang mga katropa kung paano mag-troubleshoot ng ganitong klaseng mga problema, katulad ng smash nitong motor na ito, yung motor sar ba ito, Rusi? Rusi. Ng Rusi Venus o ganitong klaseng scooter ng Rusi. Ganun lang yung gawin yung pag-check kung sakaling hindi umandar ang inyong motor at kung sakaling namamatay-matay kapag uminit na, i-check nyo yung resistant ng kanyang pulser kung mataas o sobrang baba yung kanyang resistant. Dapat nasa 140 hanggang 240 ohms lang yung ating resistant. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.